Ito guys, gusto ko lang i-share kasi isa din akong biktima ng taong narcissist. Para aware din kayo. Kung kayo ay isang biktima ng isang taong narcissist, ito lang sasabihin ko. After nyo makipaghiwalay, so blinak nyo na lahat sa lahat ng social media. Akala nyo tapos na yan guys. Hindi pa tapos yan. Talagang patuloy pa yung panggugulo niya hanggat hindi pa yan nakakahanap ng ipapalit sa'yo na pagkukuhanan ng control. Kahit sabihin mo may karelasyon na siya ngayon, hanggat hindi pa niya nakukuha yung control doon sa bago niya ngayon, hindi ka pa rin niya titigilan. After nyo makipaghiwalay dyan, gagawa pa ulit ng paraan yan. Guguluhin ka pa ulit yan, pati pamilya mo. So, para aware kayo, kasi nag-research talaga ako niyan about dyan sa narcissist. Talagang yung tumpak talaga. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo yung aking naranasan na isa akong biktima ng isang taong narcissist. So, ang gawin nyo, paano nyo sila saktan? Kapag gumawa sila ng mga account ulit, i-add kayo, i-block nyo na lang ulit. Wag na kayong makipag-usap pa sa kanila. At dapat aware din yung mga pamilya nyo. Sabihin nyo sa pamilya niya, pamilya mo, kahit hindi sa pamilya mo na itong tao na to, huwag niyong papatulan. Kung ano man yung sasabihin sa inyo, huwag niyong papatulan. Kasi yung galit mo ay ikatutuwa niya. Yung galit mo ay yung lakas niya. So, pag ganyan guys, kapag galit na galit ka, lumuluha ka na, yung nasasaktan ka na, masaya sila dyan. Dyan sila lumalakas. Umaga sa full charge sila sa ganyan. Yung kahinaan mo, yun ang kalakasan nila. Kung nasasaktan ka nila, masaya sila doon. Yan ang mga taong narcissist guys. Mga devil yan sila. So, para aware lang kayo. Ito pa, kapag hindi na pinapatulan din yan ng pamilya mo, kahit anong post niya, kahit anong message niya, kung hindi yan papatulan din ng pamilya mo, may pangalawang hakbang pa yan. Ipapalabas pa rin yan na tama sila sa buong social media talaga. Ipapublic nila yan na sila talaga ang tama, kaya kayo naghiwalay kasi ikaw ang mali at siya ang tama. So guys, pag ganyan, ang gusto nilang palabasin na naman dyan para ipagmumukha talaga na sila yung tama, no? Gagawin nila dyan. Ibabaligtad nila yung sitwasyon. Sasabihin nila sa'yo na ikaw pa rin ang nanggugulo. Kahit sila naman yung nanggugulo. Yan talaga guys, ang mga narcissist. Pinag-aralan ko na yan. Mula nung, hindi ko pa kasi alam na isa pa lang taong narcissist yun, hanggang sa natuklasan ko, nakakaiba na talaga yung ugali niya. Kaya nag-research, nagbasa-basa. Kaya lahat talaga yan is tumpak talaga sa kanya. Kung ganyan na yung partner nyo, bigyan nyo talaga ng boundaries. Wag nyo na ang kausapin. Hanggat kinakausap nyo yan, hindi naman yan magbabago eh. Kung papatulan nyo yan, hindi rin kayo mananalo dyan guys. Totoo yan. Kasi andyan yung sa kanila, yung ginagawa nila yung gaslighting, pagmamanipula ng paulit-ulit. Ilalabaming ka ulit niyan. Nakala mong pabomba talaga, yung pabombang pagmamahal. Pero na yun ay puro kasinungalingan. Gagawa din yan sila ng mga kasinungalingan. Maraming mga kasinungalingan yan. Para mapagtakpan lang yung kasamaan nila. Para sila yung manalo sa publiko. Tapos ikaw ngayon ang masama. Pag ganyan, dapat aware na kayo. Kasi kung habang pinapatawad mo yan, hindi yan magbabago guys. Ugali na nila yan. Devil yan sila. Isa silang kampo ng kadiliman. Kaya, pag ganyan, bigyan nyo talaga ng boundaries. Kahit sabihin mo 1,000 na yung account na makausap ka lang, wag nyo nang kausapin. Wag nyo nang bigyan pa ng isa pang chance. May time pa yan na bawa hindi mo na talaga pinapansin, matagal ng mga ilang buwan na, sabihin mo taon na o buwan, yung hindi mo na talaga, wala na siyang contact sa'yo. Tapos kung hindi pa yan nakakahanap ng ipapalit sa'yo, gagawa ulit yan ng paraan, manggugulo ulit yan, mangi-stalk sa'yo yan. Tapos ngayon, pag i-stalk niya sa'yo, siyempre, kasi na-stalk ka na niya, lahat ng post mo is mag-i-interact sa kanya. Papasok sa cellphone niya. Hindi mo naman alam yun. Hindi ka nga nanggugulo. Siya nga nanggugulo. Ngayon, ibabaligtad niya talaga yung sitwasyon. Para pagmumukha nila sa publiko
na ikaw talaga ang may kasalanan at sila yung tama. Sasabihin nila sa publiko nun, ipopost ka niya na ikaw yung nanggugulo. Kahit na nahimik ka na, wala kang ginawang bagong account, na nahimik ka na, wala ka ng kontak sa kanya, ikaw ngayon ibabaligtad, sasabihin sa'yo na ikaw yung nanggulo. Pwerte nag-interact yung mga post mo kasi nga nag-stalk siya. So lahat ng post mo ng biktima is mag-i-interact sa kanya ngayon. Anong papalabasin niya ngayon? Totoo ito talaga guys, kasi biktima talaga ako niya. Totoo ito ngayon. Lahat ng na-interact, lahat ng post ng biktima is papasok sa cellphone niya. Ngayon ipopost niya, i-screenshot niya yun, o diba? I-screenshot niya yun, ipopost niya yun. Akala naman niya siguro, may maniniwala sa kanya, no? Ang nakalagay doon, interact, ibig sabihin, nag-stalk siya. Kaya ang post ng biktima, pumapasok sa kanya. Napakabobo naman nung makakita nun kung hindi maintindihan yung in-screenshot niya, andun nakalagay doon interact. Anong panggugulo yun? At klaro talaga na siya yung nanggulo. Klaro talaga na siya yung nang-stalk at nag-screenshot. Kasi nag-interact lang yung post ng biktima sa kanya. Totoo niyan, hindi na siya kinakausap. Wala nang kontak yung biktima sa kanya. Ibabaligtad niya lang yun. Akala niya siguro, yung mga tao, tanga din, na tulad niya, na paniwalaan siya. Nakalagay doon, interact. Akala, ano yung panggugulo yung interact? Siya yung nanggulo, klaro doon, di ba? Siya yung nanggugulo, siya yung nang-stalk, kaya papasok sa kanya yun. Akala naman siguro nila, no, may maniwala na ikaw talaga yung totoong nanggulo. Diba? Kasi yung mga paano kasi sila din galitin? Galit na galit sila guys kapag nakapag-stalk sila tapos nakikita nila na masaya ka, na nag-improve yung sarili mo na wala siya. Galit sila doon. Grabe, parang tutubuan talaga yan sila ng sungay. Parang gusto talaga nilang patayin ka na eh. Pag nakikita nilang yung masaya ka, na hindi siya kasama, na gumaganda ka, gumagwapo ka, kung lalaki ka man. Ayan sila, galit na galit sila, nagwawala sila dyan. Masama sa loob nila yan kasi gusto ng mga narcissist na nakikita kang bagsak. Gusto nilang nakikita kang lugmok. Gusto nilang nakikita kang umiiyak at nanghihina. Kapag nanghihina ka at umiiyak at bumabagsak, masaya sila doon, malakas sila doon. Yun ang pinaka-charge nila kapag nakikita kang malungkot, mahina. Kaya kung kayong biktima guys ng ganyan, no? After nyo ng break up, ipakita nyo sa kanya na kaya nyong mabuhay na wala siya. Na kaya nyong tumayong mag-isa na wala siya. Kaya mo lumakas ka, magpundar ka, mag-ipon ka. Para makita niya at nang mang-stalk siya, makikita. Diyan siya masasaktan. Mas lalo siyang magwawala. Masakit sa kanya yun. Kasi iniisip niya, hindi ko na ito kayang kunin yung control ulit sa kanya. Kaya mahina talaga sila. Kaya ang gagawin nila yan, maghahanap pa rin yan ng ipapalit talaga sa'yo. Hanggat wala pa rin talaga nahahanap yan, nakapalit. Kahit may babae man yan o may lalaki na yung nakasama. Hanggat hindi pa niya nakukuha yung control niya doon sa bago. Yung pinaka-charge niya doon sa bago. Hindi ka patitigilan yan. Kaya kung ikaw yung biktima, pabayaan mo talaga, bigyan mo talaga ng boundaries. Wag na wag mong papatulan. Wag mo na siyang kausapin kahit kailan pa. Hayaan mo siyang mang-stalk. Kasi, ang importante, nakalaya ka na sa kamay ng mga narcissist. Wag mo talaga, hayaan mo lang siya mang-stalk. Hayaan mo siyang i-post yung mga picture mo. Hayaan mo kung anong mga kasinungalingan ang sasabihin niya sa'yo. At least, alam na ng pamilya mo, dapat alam din ng pamilya mo na isa siyang narcissist para hindi na siya papatulan pa kahit kailan. Kahit mag-post siya, kahit i-chat siya, hindi na siya papatulan doon. Hindi siya papaniwalaan na kahit kailan. Dapat din alam din ng pamilya mo yun. Yun lang guys, may share ko kasi isa din akong biktima sa ngayon. Makamove on na talaga ako. Yung nag-heal na talaga ako ng tuluyan. Pero okay lang sa akin yun na patuloy pa rin siya manggugulo. Wala na sa akin yan. Importante, masaya ako ngayon kung ano meron ako.
Yun lang guys, talagang darating talaga sa buhay natin yung pagsubok na ganyan na bibigyan talaga tayo ng maling tao. Ika nga.